Magandang araw sa inyo lahat mga ka-hunter. Ngayong araw is titirada tayo ng beef papaitan. Siyempre, unahin natin is linisan muna natin itong ating binili na karne. Siyempre, pag papaitan, dapat laman loob yan ng baka. Kasi beef papaitan ito ang ating lulutuin. Sa mga hindi pa nakakita nito kung paano magluto, so panoorin nyo na to hanggang sa dulo para malaman nyo kung paano magluto ng papaitan. Unang-una pakuluan muna natin ang ating laman loob ng baka. So habang nagpapakulo tayo, i-prepare na natin itong ating mga ricado. Tagtag lang tayo ng white onion. Kaya nga pala white onion yung aking ginamit yan dahil mas mura. At siyempre mas mura, makabili tayo ng marami. Mas gusto ko kasi sa papaitan maraming onion dahil nasasarapan ako kapag marami nito. So pangalawa natin tatarin ay ang sili, dahil itong sili na to ay gagamitin natin sa paggisa. Yung dalawa naman ay hindi natin tatarin dahil doon na yun sa paglaga natin ilagay. At ito namang bawang, siyempre panggisa natin, i-prepare na rin natin. Tatarin lang natin ang pino para mas madaling mag-isa at mag-amoy. Pagkatapos natin tatarin, siyempre itabi na natin yan. Isunod na natin ang luya. Siyempre pagpapaitan, hindi mawala yung luya natin dyan. Yan ang magpapasarap sa ating papaitan at magtanggal ng amoy. Pitpitin lang natin yan. Pagkatapos pitpit dyan, tatarin na natin ang pinong-pino. Ganyan lang yan, wala nang arte-arte sa tagtad. Ganyan lang yan para mabilis. Tatarin natin yan ng pino dahil mas pino, mas masarap, mas madali mag-isa at mas maamoy. Okay? Siyempre pagkatapos natin yan, itabi natin ulit yan. Ilagay lang natin yan sa tabi. Yan ang ating papait. Siyempre yung kalamansi, meron tayong kalamansi para sa pampaasim natin sa dulo. Buksan na natin. So ayan yung pinakulo natin kanina. Ilagay na natin sa dahil hugasan pa natin ulit yan. Palamigin muna natin. Siyempre dapat hugasan natin ulit yan dahil dyan natin matanggal yung kanyang amoy. May technique pala dyan. Sa akin lang kasi, sa akin unang kulo ko lang yung ginagawa dahil kapag pinatagal mo siya, kakapit na yung amoy niya dun sa karne. So dapat unang kulo lang din, hango agad, hugas ulit. Yan ang gagawin natin dyan sa papaitan. Dapat din sa paghugas niyan is dapat dinisan natin ang gusto. Tulad niyan, may naiiwan pa dyan ng mga, alam nyo na, siyempre laman loob. Balatan natin yan, yung dila, yung kailangang tanggalin na. Yan, dapat malinis talaga yung ating pagtrabaho dyan sa papaitan. Kasi pag hindi natin nilinisan yan, diyan ang kakapit ang amoy. Pangit pag kumain tayo, nangangamoy. Siguro nakatikim na kayo ng papaitan na maamoy. Diyan yan nagtatago sa mga tabi-tabi kung hindi nyo linisin ang gusto. Okay, diba? Linis lang, linis ng gusto para masarap. At tayo rin naman kakain yan eh. Linis, linis, linis. Dapat malinis yung ating papaitan para walang amoy. Okay, matatapos na tayo malinis. Pagtapos natin linis,
Siyempre, ang kasunod natin gagawin, tadtarin na natin yan ng pinong-pino. Depende pala sa inyo kung paano nyo siya, kung anong sukat lang. Kasi mas gusto ko siya medyo malalaki. May iba naman gusto yung pinong-pino. So ako, gusto ko yung malalaki, hindi ganong pino. So depende lang yan sa inyo mga ka-hunter. Kayo nang bahala. Sa akin, medyo katamtaman lang, hindi pino, hindi malalaki. Ganyan lang ako magpapaitan. At matapos nating tadtarin, siyempre magpa-apoy na tayo ulit. Sinigihan na natin ulit ang ating gas stove. Ilagay na natin yung mantika at yung mga ricado na ating tinadtad kanina. Siyempre unahin natin yung bawang, then luya. Mag-isa tayo ng luya. Mag-iwan din kayo ng luya para dun sa panglaga mamaya. Tapos mag-isa natin tayo ng white onion. Kung wala kayong white onion, okay lang yung red onion. Walang problema yun. Magsama rin tayo ng sili sa ating ginisa. Dagdagin yan sa pampabango yung ating ginisang sili. Siyempre, matapos natin kailangan natin ipa-brown yung ating ricado, mga ka-hunter. Yan, dagdag na rin tayo ng dahon ng laurel. Tapos isunod na natin yung ating pinatag kanina na laman loob ng baka. Gisahin lang natin siya hanggang matuyo ang katas. Isa pa yan sa nagpapaamoy ng papaitan. Kapag hindi pinatuyo yung sariling katas, may kakapit pa na amoy. Pero sa papaitan hindi naman talaga siya mawala yung kanyang amoy talaga. Pero at least mabawasan man lang at malinis. Din patis. Tapos dagdag tayo ng asin, konting vinegar para tanggal lansa na rin sa ating karning laman loob ng baka. Ayun, halo-halo lang hanggang sa matanggal yung kanyang sariling katas. Magad na tayo ng tubig. Tansyahan lang yan. Depende sa inyo kung gaano karami. Dahil magpapakulo pa tayo dyan, papalambutin natin yan. Siyempre, kapag baka, inaasahan natin niya makuna talaga. So yung tinabi natin kanina na luya, idagdag na natin yan. Tapos yung tinabi rin natin na white onion, idagdag na rin natin. Isama na rin sa pagpakulo. Tapos yung sili, bago natin ilagay yung habang kumukulo, idagdag na rin natin. Siyempre yung lemongrass, dapat hindi mawala yan. Pampadagdag bango or tanlad. Isama na rin natin yung kanyang pait dahil hindi kumpleto ang papaitan kapag wala yung kanyang pait. At pinisang kalamansi, siyempre yan ang pagdagdag natin ng konting asim sa ating papaitan. Kasi dapat may konting asim din. Tapos maglagay lang tayo ng bitchin, ating pampasarap. Hintay lang tayong kumulo ulit. At maglagay din tayo ng konting sinigang sa sampalok, pampaasim kaunti. Tansya lang yan mga ka-hunter. Ayan, sa mga nakatapos ng video na to, congratulations, marunong na kayong magluto ng beef papaitan. Tikman na natin to, yung ating beef papaitan. So dapat malambot na malambot para mas lumabas yung kanyang lasa ng karne. Tikiman na. Saktong lasa.
Yun, kainan na.